ito pala, yung nanloko kay President Bongbong Marcos. Alam niyo ba tong hayop na to? Pinaglaruan yung presidente natin. Pinaglaruan yung bansang Pilipinas. Pilipino. Niloko tayo. Oo! Mga kababayan ko, this is very annoying to everyone. Mas malala pa to sa issue ng flood control. Ito yung reporter na inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Tama ho kayo ng inyong naririnig. Ito ho yung mas masahol pa kay Catalina Cabral, mga kababayan ko. Kung saan yung tumalon. Ito dapat tumalon na rin ba to? Panoorin nyo itong video na ito, mga kababayan ko. At kumalma kayo, mga kapatid, dahil pare-parehas tayo mag-iinit ang ulo dito kay former secretary ng DPWH si Manny Bonoan. Ito yung balita, mga kababayan. Second issue is about kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Di umano, nakakuha din ng impormasyon si Senator Ping Lacson, nagsumiti raw sa Malacanang ng mali-maling grid coordinates si dating Secretary Bonoan kaugnay sa mga flood control projects. Okay, mga kababayan ko, dito lang tayo. If sabi dito sabi sa balita, itong si former Secretary Manny Bonoan is nag-send ng mali-maling grid o coordinates. It means a report. Sinabi ni Manny Bonoan dito kay Presidente, Mr. President, tapos na po yung tulay, yung flood control dito sa Davao del Norte. That is Ghost Project by the Diskaya. Mga kababayan ko. Sabi ni Manny Bonoan, nag-submit nung Mr. President, tapos na po itong Quezon City. Ito na po yung bahagi ngayon ng ito ganyan, yung mga flood control, natapos na po natin. Yung po yung sinisend ni Manny Bonoan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, niloloko, in a short way, niloloko ni Manny Bonoan itong si Presidente Bongbong Marcos. Mga kababayan ko. So, ito si Presidente nag-utak. Nag-utak si Presidente bago mag-SONA. Ito pala yung nangyari. Nag-utak si Presidente, nagpa-imbestiga si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit ang Pilipino nagalit sa akin? Bakit ang mga mamamayan nagalit sa akin? Bakit ganito ang nangyari? Samantala may mga flood control tayong pinagagawa. Ayos naman ang DPWH, may mga report sa akin na dumarating. Ito yung tamang report. Yung pala, mga kababayan ko, tinatampered. Niloloko ni Manny Bonoan itong si Presidente Bongbong Marcos. Mga kababayan, bakit? Mga kababayan ko, because of sa malawakang corruption. Doon nagkaroon ng ideya si President Bongbong Marcos na itong DPWH ay gumagawa ng milagro sa taong bayan. Kaya nasabi ni Presidente Bongbong Marcos nung panahon nung kampanya, nung panahon ng SONA, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan. Yung palang pinatatamaan niya, yung mga kasangkot kasama ni Manny Bonoan. Ngayon, yung mga kongresista na nagtayuan at pumalakpak, yung mga hindi sangkot sa flood control, mga kababayan ko. Yung mga hindi tumayo, nahiya, mga kababayan ko, kasi pinatamaan talaga ni Presidente yung tungkol sa mga flood control issues. Ito pa, pinakamatindi, mga kababayan, mga kapatid, mga Pilipino. Ganito nila niloko ang mamamayang Pilipino. Alam mo, ibig sabihin nito, yung kalakaran noon, sa loob ng DPWH, matagal nang umiiral. Yung kalakaran din sa loob ng mga cities natin, mga government LGUs, matagal nang umiikot yung pera-pera system. Naalala nga ninyo, meron pa nga yung dating kongresista ng District 2, mga kababayan ko, naggawa ng project sa Bulacan, naglaan ng insertion doon. Yun mo, taga-Caloocan ka, naglagay ka ng budget doon sa Bulacan. Diba, mga kababayan ko? Meron pang percentage na nakuha yung mga corrupt. Di ba? Malawak ito, sobrang lawak ng damage nito, mga kababayan ko. And one of the reason kung bakit nagpa-imbestiga si Presidente Bongbong Marcos, bakit hindi nanalo yung mga senador natin nung 2025 election? Bakit hindi nanalo? Bakit galit ang Pilipino? Because of what, mga kababayan? Dahil po, mga kapatid, sa nakita ni Presidente na itong ginagawa sa atin ng mga politikong korap. So ngayon, mga kababayan ko, napilitan si Presidente Bongbong Marcos palutangin yung mga magnanakaw. And na-identify niya yung pinaka-main source, yung pinaka-bahay, mga kababayan ko, ng mga magnanakaw.
'Di ba? Nakita niya yung bahay ng mga magnanakaw sa loob ng departamento ng DPWH. At yung langgam na naghahari, mga kababayan ko, ay walang iba si Manny Bunuan. The messenger kung tawagin. Para mapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung nangyari, ha? Mga kababayan. So, ganun pa man, mga kababayan ko, damay-damay nito. Mula sa ibang kaharian hanggang sa kaharian ng ganitong departamento, pinagharian ng mga kung ano-ano magnanakaw. Kasi ayaw ni PBBM, sabi ni PBBM, mga kababayan ko, tapusin na natin itong pagnanakaw to. Gusto ko nang wakasan ang lahat ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Sinaharapin ko and I will take the responsibilities. Haharapin ko to. Kaya nung sabi niya sa SONA, mahiya namang kayo. Kita niyo si Manny Bunuan hindi makatayo ng panahon na yun. Bakit? Kasi alam niya, bistado na siya ni Pangulo. And right now, mga kababayan ko, tumakas pa ibang bansa. Nasa Amerika, nagtago, mga kababayan. Bakit? Bakit nagtago? Para hindi mahuli, hindi makapagturo. Mga kababayan. Pero ito ang usapin. Pakinggan nyo to. So anong ibig sabihin yan? Tahasang sinabi ni Senator Lacson na niloko ni dating Secretary Bunuan ang Pangulo nang magpadala siya ng mali-maling mga grid coordinates. So anong gagawin? Ipapasampina na si dating Secretary Bunuan para dumalo sa pagdinig sa Lunes. Oo, maganda yan. That is the one good thing, mga kababayan ko. Magsasalita na si Manny Bunuan. Yan ang pinakamaganda, mga kababayan ko. Actually, nasa US lang nagtatago itong si Manny Bunuan eh. Mga kababayan eh. Sa US lang nagtatago to. As far as I know, ang balita ko, mga kababayan ko, is minomonitor na ngayon to sa US. No? Minomonitor, alam ng embahada natin kung saan siya dadamputin. Anytime. Mga kababayan ko. Diba? Alam ng mga Pilipino kung saan siya dadamputin. Alam ng Pilipino siya sa kukunin. Alam ng bansa kung paano siya pa-deport. Well, tama yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Pailan na to ng patawag, hindi naman makakarating to, mga kababayan ko. Dahil tingnan natin, magiging fugitive kaya to. Mag-aalasaldi ko kaya yan? Mga kababayan ko. Di ba? Kaya buti na lang, marunong si Senator Ping Lacson. Sabi ko nga sa inyo, yung matalinong tao to, hindi sayang ang pagboto natin kay Senator Ping. Mga kababayan. Totoo lang. Ganyan dapat ang senador na nilalagay natin, may utak, maayos. Di ba? Sana nga, andito pa si Jamie Madrigal eh. Magaling din yun eh. Pero medyo sure na si Senator Ping Lacson na hindi makakadalo si Bunuan dahil nasa Amerika pa siya. So what's next? Siya ay posibleng ipakontempt at alam naman natin, Jiggy, what's next? After makontempt, maglalabas ng arrest warrant ang Senado, makikipag-coordinate sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika at saka posibleng ipaaresto si dating Secretary Bunuan para mapaharap siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Correct! Yan ang maganda. O ngayon, magkakaalaman na. Well, matindi to. Yung hearing sa Monday. Mga kababayan, bakbakan together with the connection with Diskaya and submission for Manny Bunuan. Ang hirap lusutan yan. Oo, mahirap lusutan yan. Maniwala kayo sa akin. Mahirap lusutan yan, sa totoo lang. Mga kababayan ko. Mahirap lusutan yan. Kapag ikaw pinatawag ka, wala kang magagawa, you need to obey. Alam mo, in fairness to Manny Bunuan, hindi man siya nagtago mala Saldi ko. Kasi si Saldi talaga magtatago ng matindi yan eh. Pero itong si Manny Bunuan, identified kung saan sa US nagtatago eh. And alam ng embahada natin, mga kababayan ko. But the saddest part is, ang tanong dito, magtuturo kaya to si Manny Bunuan? Kasi kung tatanungin mo, yan ang literal na betrayal of public trust. Nang dahil kay Manny Bunuan, napahamak si Presidente Bongbong Marcos sa mga maling report noong unang SONA. So, ibig sabihin ba nito, si Manny Bunuan, sinadya niya ba talaga yan para pagtawanan si PBBM? Eh kung ganon, Manny Bunuan, humanda ka talaga sa amin. Sa pagbabalik mo sa Pilipinas, sasalubungin mo yung milyong-milyong mura ng Pilipino. Diba? Oo! Ay sabi ko sa inyo, sasalubungin mo yung milyon-milyong mura ng Pilipino. Makakatikim ka talaga at makakatikim lang wala sa oras. Ay, abangan mo na lang yung Manny Bunuan. Kung ako sa'yo, payo ko sa'yo kapatid, isa lang.
Muwi ka ng Pilipinas, harapin mo ang dapat mong harapin, pag-usapan ang dapat pag-usapan, ituro mo kung sino ang pinaka-ulo ng mga flood control issues dito. Patay na si Cathy Cabral. Isa ka rin sa pwede magturo kung sino pa ang mga tao sa likod ng pagnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan. Tapos, period ng usapan.